po si Marivic Panya, 48 years old, ng Paliparan 2, Dasmariñas, Cavite. Nag-umpisa po yung hilig ko sa pagluluto. Start po nakagisnan ko na po sa family business po namin. Nung una po, nagbabarbecue po kami. Then, naglalako din sa mga palengke. Naitaguyod po kami sa pamamagitan ng food business. Then, napadpad ako sa Makati. Nakapasok ako sa fast food chain. Ang napasukan ko pa din, food business pa din. Kumbaga talagang sinusundan ako ng ganun sa hilig ko din. Before mag-pandemic, nag-start akong mag-business online, delivery, then sari-sari store. Then nag-start ulit kami kumuha ng pwesto sa palengke. Then nung pandemic na talaga, doon na nag-boom yung business namin na online delivery sa mga pagkain. Gaya ng mga niluluto namin, mga palabok, pansit, puto, lumpia. Kasi noon walang nakakalabas nun kaya kami yung nagdi-deliver ng mga pagkain. Kahit sa mga kapitbahay, sa mga kakilala, sa mga kaibigan. Doon po nag-start yun. Sa food business kasi, kahit na konti lang yung puhunan, nakakapag-start ka. Pwede ka mag-start ng 1,000. Depende sa order ng mga customer. Then, pwede mo siyang, kumbaga, maipagulong. Halimbawa, when umorder na customer, dapat 2 days before, magsasabi na sila sa akin para mag-prepare ko na yung mga ingredients, yung mga bibilin. Kasi, minsan, bila-bilao yun madami. Dapat malinis, meron ka rin tekniko paano hindi siya mapapanis. Dahil, may oras, di ba? Halimbawa, lulutuin mo siya ng 1, dideliver mo pa ng 4. Hindi rin yan siya tinatakpan ng mainit para mapanatili yung quality ng ino-order. Bali, meron na akong mga dati kong niluto, pinipicturean ko yon, then pinopost ko sa Facebook, tsaka doon sa page ko. Kumbaga, ang feedback naman nila, kasi madami tsaka masarap. Yun ang naman nila. Wala naman akong mga natatanggap na negative comment. Mahirap din yung food business kasi unang-una, maaga kang gigising, mga malengke. Siyempre, pipiliin mo yung mga fresh talaga na ingredients. Then, dapat yung medyo mura rin talaga kasi para kumita ka din. Kasi magkano lang rin naman ang tubo dun sa pagpapa-order. Nakatulong yun sa amin dahil, kumbaga, natutulungan ko yung asawa ko sa paghahanap buhay. Nakukuha ko na din yung pambaon ng maliit kong anak, yung bunso ko. Then, mga ibang mga expenses sa bahay, yung mga grocery, na hindi ko na yun kinukuha dun sa mga pambayad sa kuryente, hindi ko na, kumbaga meron na akong sariling kita. Kumbaga, malaking tulong talaga yun. Nagmo-motivate sa akin para makapagpatuloy sa hanap buhay na ito na pinili ko yung talagang puso mo dapat nandoon. Kumbaga, cook with love and passion, yun. Kung ang ititingnan mo yung hirap, maaaring hindi ka makapag-start Yung enjoyin mo lang, na iisipin mo yung mga customer na umu-order sa'yo. Nasisiyahan din kasi nasasarapan sila sa luto. Pinili ko na lang yung decision na gawin ko na sa sarili na lang. Kasi unang-una, yung sa pamilya din dahil habang nandito ako sa bahay, natitingnan ko din yung pamilya ko. Naalagaan ko din. Kasi ang iniisip ko kung papasok ako sa halos maghapon yun, di ba? At least dito, hawak ko din yung oras ko. Kumaga time management din lang talaga. Sa mga nanay na na nais din magkaroon ng pagkakakitaan, wag lang po tayo matakot na sumubok. Kasi unang-una isipin nyo, kapag may sarili kang kita, makakatulong ka sa asawa mo. Huwag natin isipin yung pagod ng katawan. Basta sa awa at tulong ng Panginoon, lagi nating hilingin yung malakas na pangangatawan, tulungan tayo sa ginagawa natin na makapagpatuloy para makatulong din tayo sa pamilya natin.
bago tayo gumawa ng isang bagay, lagi tayong magtagubilin sa Panginoon na yung buhay at lakas natin magamit natin at mapakinabangan natin sa tulong at awa niya. Kasi ang nagbibigay naman ng lakas natin ay ang Panginoon. Hindi naman natin ito magagawa kung hindi niya tayo tutulungan. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.